Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Nagkita na sina Luffy at ang pinakamatalinong scientist sa buong mundo na si Vegapunk. Nakiusap si Vegapunk kay Luffy na ilayo siya sa Egghead dahil paparating na ang grupong Cypher Paul Zero na inutusan ng The Five Elders na patayin siya. Natatakot ang mga Gorosei na baka ibulgar ni Vegapunk ang mga sekreto nila sa world government at pati na rin ang existence ni Imo. Nakarating na ang grupong Cypher Paul Zero at pinamumunuan ito ni Rob Lucci na minsan ang tinalo ni Luffy noon. Habang nakasakay pa ang Cypher Paul sa kanilang barko, hinarang sila ng mga Sea Beast weapons na gawa ni Vegapunk para bantayan ang Egghead sa mga mananakop. Pinasabugan ang kanilang mga Sea Beasts at ito ang kanilang mensahe na gusto silang pumasok sa Egghead. Inutusan ni Vegapunk No. 1 si Pythagoras na sabihan ang grupong Cypher Paul na iwan ang Seraphim at umalis sa lugar. Tatanggihan nila ang request ng world government na makapasok sa Egghead at handa silang sumabak sa laban. Sinabihan na nila ang Cypher Paul na umalis sa lugar. Walang choice sina Lucci kundi lisanin ang kanilang barko at gagamitin nila ang power ng Esper Seraphim para puwersahang ilipad sila at makapasok sa loob ng Egghead Island. Inilipad na silang lahat gamit ang Esper power ng Seraphim at sinugod na ang kanilang barko ng mga Sea Beasts at ito ay sumabog. Nakita nila Luffy ang pagsabog ng barko habang nasa loob sila ng Egghead. Matagumpay na nakapasok ang Cypher Paul Zero sa loob ng syudad ng Egghead Island. Nagpanik naman sina Usopp, Nami at iba pang mga kasamahan nila habang nakapasok na sa syudad ang Cypher Paul Zero. Naitanong naman ni Shaka kung paano sila nakapasok sa loob ng Egghead Island. Ang sabi naman ni Pythagoras ay ginamit nila ang Pow Pow Fruit ability para mailipat sila sa loob ng isla. Inutusan na nila ang mga researchers at workers sa syudad na mag-evacuate na. Tinawag din nila si Sento Maro na pamunuan ang mga Seraphim at kalabanin ng Cypher Paul Zero. Pinuno na nila ang mga enerhiya ng mga Seraphim at pinalabas na nila ang Seraphim 1, 2 at 4. At ang unang lumabas ay ang Seraphim No. 1 na si S-Hawk, lumabas na din ang pangatlong Seraphim na si S-Snake at ang pang-apat ay si S-Shark. Sa kabilang banda naman, pilit pa din na kinukumbinsi ni Vegapunk si Luffy na itakas siya at isama sa kanilang paglalakbay sa karagatan dahil papatayin siya ng Cypher Paul. At madali namang kausap si Luffy at pumayag na din siyang isama at iligtas si Vegapunk sa mga kamay ng Cypher Paul. Habang nasa syudad ang grupong Cypher Paul Zero, biglang dumating si Atlas na panglima sa Vegapunk at galit na galit sa panggugulo nila sa syudad. Sinubukang suntukin ni Atlas si Lucci pero nagawang makaiwas ni Lucci at gumanti naman siya gamit ang kanyang Six King pistol habang nasa anyong leopard ito. Sa kasamaang palad, napuruhan ang ulo ni Atlas sa lakas ng pag-atake ni Lucci at siya ay sumabog at bumagsak. Nakapasok na ulit sina Luffy, Jinbei at Chopper sa loob ng syudad galing sa ibaba gamit ang isang rocket. Habang tumatakbo sina Luffy, nagulat siya sa kanyang nakita sa hindi kalayuan. Hindi siya makapaniwala na makikita niya si Rob Lucci sa loob ng Egghead City. Sinabihan naman ni Kako si Lucci na di nila pwedeng kalabanin si Luffy kasi isa na siyang Emperor of the Sea, kailangan pa nila ang permission sa itaas. Ang sabi naman ng isa nilang kasamahan na ang isang maliit na laban ay maaaring mauwi ito sa isang malaking digmaan. Sumang-ayon naman si Lucci sa kanyang mga kasamahan na hindi labanan si Luffy. Napansin naman ni Luffy na si Atlas ay nakahilata sa sahig at walang malay. Hindi makapaniwala si Luffy sa nangyari kay Atlas. Tinanong ni Luffy si Lucci kung siya ba ang nag-atake kay Atlas. Ang sagot naman ni Lucci ay wag daw makialam si Luffy, ito daw ay utos ng government. Galit na galit si Luffy kay Lucci sa ginawa niya, dahil binigyan sila Luffy ng pagkain ni Atlas pagkadating nila sa syudad. Sa kabilang banda naman, sa Navy Headquarters, gulat na gulat si Akainu kung bakit si Luffy ay nasa Egghead Island. Laking pag-aalala ni Akainu sa grupo ng Cypher Paul dahil ang Straw Hat Pirates ay nandun sa Egghead Island. Maraming masasawi daw sa kanilang mga kasamahan kung kumampi si Luffy kay Vegapunk.
Hinanap niya si Kizaru, at ito ay patungo na din sa Egghead Island para gawin ang kanilang misyon na matagal nang pinaplano. Inutos naman ni Akainu na sabihan si Lucci na maghintay at huwag munang kumilos hanggang sa dumating ang Navy sa Egghead Island. Kahit daw anong mangyari, huwag daw hahayaan si Lucci na kalabanin si Luffy. Ayaw magpapigil ni Luffy at gusto niyang ipaghiganti ang nangyari kay Atlas at si Lucci naman ay hindi nakikinig sa kanyang mga kasamahan na huwag dapat labanan si Luffy. Unang umatake si Luffy at nasangga ni Lucci ang suntok niya. Nagsimula na ang kanilang labanan at nagpalitan sila ng mga suntok gamit ang kanilang armament haki. Naiwasan ni Lucci ang suntok ni Luffy at tumilapo naman si Luffy sa counter-attack na ginawa ni Lucci. Tinanong ni Lucci kung ano ba daw ang nasa poster ni Luffy. Ba't daw kakaiba ang kanyang itsura? Tumawa si Luffy at tinanong niya si Lucci kung gusto niya bang makita ang kanyang Sun God Nika form. Ang sagot naman ni Lucci ay gustong-gusto. Huminga ng malalim si Luffy at nag-concentrate para tawagin ang kanyang Sun God Nika form. Nag-focus si Luffy at naririnig na niya ang tunog ng Drums of Liberation sa kanyang loob. At ramdam na ni Luffy ang kapangyarihan ng Nika at naglabas ito ng mga malalakas na haki sa kanyang katawan. Unti-unti nang nag-iba ng anyo ang kanyang katawan at naging puti ito. Nag-iba na ang karakter ni Luffy bilang isang Sun God Nika at nagsilabasan ang kanyang mga malalakas na King's Haki. Habang nanunood si Lucci sa pag-transform ni Luffy bilang isang Sun God Nika, hindi lubos makapaniwala ni Lucci kung ano ang kanyang nasaksihan. Biglang tumawa si Lucci at siya ay nasisiyahan dahil makakalaban niya ang napakalakas na nilalang. Biglang tumingin si Luffy kay Lucci. At laking gulat ni Lucci na biglang nasa kanyang harapan na si Luffy sa sobrang bilis nito at tinamaan ito ng solid na suntok ni Luffy. Nagulat naman ang ibang Straw Hat members habang nakita nila si Luffy sa unang pagkakataon na may bagong anyo siya. Ang sabi naman ni Shaka na ang anyo ni Luffy ngayon ay tinatawag na The White Warrior. Nakabangon na si Lucci sa kanyang pagkakabagsak at ipinakita niya din ang kanyang awakened form na leopard. Hindi lang daw si Luffy ang lumakas, pati na din siya. Sumugod na si Lucci gamit ang kanyang mabibilis na mga kilos, inikutan niya si Luffy pero hindi niya ito magawang matamaan. Pinipikan ni Luffy si Lucci at nagpahabol ito sa kanya. Naiinis na si Lucci dahil hindi niya maabutan si Luffy dahil sa gaslo at unpredictable na mga kilos nito. Dumating na ang tunay na Vegapunk sa Labo Face at tinanong niya kung ano daw ang pinagdaanan ni Luffy para maging isang White Warrior. Sabi naman ni Nami na wala silang idea. Ang alam lang nila na ito ay ang Gum Gum Power, isa sa mga Devil Fruits na the Gum Gum Fruit, sabi pa ni Nami. Ang sabi naman ni Vegapunk, walang ganong klaseng Devil Fruit, walang Gum Gum Fruit na nakalagay sa lumang Devil Fruit Encyclopedia, sabi ni Vegapunk. Nagulat ang lahat sa mga sinasabi ni Vegapunk patungkol sa isang Devil Fruit na gamit ni Luffy. Nasa sabik ng sobra si Vegapunk sa kanyang nasaksihan. Hindi niya daw inakala na magtatagpo ang kanilang landas ni Luffy na isang White Warrior. Ang itsura daw ni Luffy ay kahawig daw ng isang nilalang na nasa lumang libro, kahawig daw niya ang isang god. Naitanong naman ni Robin na ito ba daw ang itsura ng isang god, at sumang-ayon naman si Vegapunk na ang itsura ngayon ni Luffy ay isang god. Si Luffy daw ang mandirigma ng pagpapalaya na gumaganap na isang tanga at nagpapangiti sa mga tao, siya ay kilala na tinatawag na the Sun God, Nika. Ang model daw na Nika ay binura sa kasaysayan, ngunit hanggat ang mga tao ay nananabik para dito, ang existence nito ay hindi mawawala. Ang lahat ng bagay ay dinala sa mundong ito dahil ito ay ninanais. Isa na doon ang Devil Fruits, ito ay ang mga pagpapakita ng mga mithiin ng mga tao para sa ebolusyon ng tao. Pero ang pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan ay may kaakibat na kaparusahan at ito ay ang pagsumpa sa karagatan. Sila ay ang tinatawag na the power users, sila ay nabubuhay sa iba't ibang realidad na pinangarap ng isang tao, at yun ang theory ni Vegapunk. Dumating na si Sentomaru sa lugar na kung saan sina Luffy at Lucci ay naglalaban. Tinawagan siya ni Vegapunk, at naguguluhan si Sentomaru kung ano daw ang kanyang gagawin. Kaalyado daw nila ang Cypher Paul at kalaban ang mga pirata. Tinanong niya si Vegapunk kung kakampihan ba daw niya ang Cypher Paul, sabi naman ni Vegapunk, hindi dapat ganon, ang target mismo ng Cypher Paul ay ako. Nagulat naman si Sentomaru sa nalaman niya, ano ba daw ang kanyang ginawa kung bakit siya ang target ng Cypher Paul. Inutusan niya si Sentomaru na kalabanin ang Cypher Paul,
Pero nagdadalawang isip siya at magiging traidor daw siya sa world government kung kakalabanin niya ang Cypher Paul. Sabi naman ni Vegapunk na may utang na loob si Sentomaru sa kanya, iniligtas daw niya si Sentomaru sa kahirapan noon. Nakapagdesisyon na si Sentomaru na kakalabanin niya ang Cypher Paul, takot na takot ang Cypher Paul dahil tatlo ang hawak na Seraphim niya. Inutusan ni Kaku ang Esber na atakihin ang isa sa mga Seraphim na hawak ni Sentomaru pero pinigilan niya ito. Nagawang kontrolin ni Sentomaru ang Esber at inutusan niya ito na atakihin ang Cypher Paul. Inatake ng Esber ang Cypher Paul at tinamaan ang mga officers pero nakatakas ang dalawang miyembro ng Cypher Paul. Balik naman sa laban ni Luffy at Lucci, patuloy ang kanilang matinding labanan at tinamaan na naman si Lucci ng matinding suntok ni Luffy na tinatawag na Mole Pistols. Inutusan ni Sentomaru si S-Snake na dalhin ang Straw Hat at ang iba pa sa vacuum rocket para makarating sila sa Frontier Dome. At inutusan naman niya sina S-Hawk at S-Shark na pigilan ang Cypher Paul. Nakita ni Luffy si Sentomaru at tinawag niya ito. Lumapit si Sentomaru at tinanong niya si Luffy kung tutulungan ba daw niya si Vegapunk na makalabas sa isla ng buhay at pumayag naman si Luffy sa hiniling ni Vegapunk. Habang nag-uusap sina Sentomaru at Luffy, biglang bumangon si Lucci at inatake si Sentomaru para mapigilan ang mga Seraphim at para sila na ang mag-uutos sa mga Seraphims. Masama ang tama ni Sentomaru at bumagsak ito. Abangan ang susunod na episode ang nakakagulat na mga pangyayari sa loob ng Egghead Island. Hanggang sa susunod na linggo.